Brothers on the Wheels, welcome back sa ating walk-around review. Today's episode mga brothers, re-reviewin na natin ang naked sports ng Rouser, ang NS200. Let's get it on. Get ready. Drop the beat. Okay mga brothers, dito tayo sa body design nitong NS200. Ang pagkakaibahan niya lang niya sa kapatid niyang RS200, this is a naked sports bike. So ibig sabihin, kita mo na yung kanyang chassis, makina, and so on. So mas madali mong ma-approach yung mga parts o madali mo siyang malinis o ma-refer kumpara sa mga full fairings na motor, which is itong RS200. At isa pa, parehas naman sila halos chassis, makina, speed meter. So magkaiba lang talaga sila sa aesthetics. And also dual channel din na ABS. Mamaya check natin yan. And upuan, may pagkakaiba konti. Pero pagdating dun sa hulma ng tangke, same lang sila. And also dito sa fairings, yan, dyan sila nagkaiba. Kasi full paired nga yung isa. At ito naman, meron na siya ritong belly pan. Yan, which is good. Nagpapakita ng pagka-sporty niya. And ito yung gusto ko sa mga naked sport. Kita mo talaga yung makina niya, no? And also, meron nga pala itong center stand. Kumpara doon kay RS, wala. So, bibili ka pa ng paddock stand kung gusto mo siyang ayusin o i-align yung kadena, yung gulong, o referen, etc. Dito, hindi na kasi meron na siyang kasamang center stand. Pagdating naman sa kanyang fender, mga brothers, same lang naman sila na approach. Lalo na meron siya ditong tar hugger, dalawa rin po yan. Ito, tsaka ito. And same lang din naman yung setup dito ng fender. And also dun sa harap, meron din siyang decals ng carbon fiber, katulad dun sa RS200. So yeah, almost same lang. So I think magkaiba lang talaga sila dun sa headlight, syempre. So yung headlight ng isa is advantage nun, is LED na projector. Dito, gumagamit ko siya ng conventional na halogen. Mamaya check natin yan. Okay, nandito tayo sa harapan ng NS200 mga brothers. Para sa akin, para rin siyang mukha no? Parang transformer na kalaban, yung mga Decepticons. Parang ganun yung datingan niya, no? Parang ito yung baba niya. So ito yung pinaka-park light niya o yung daytime running light niya. Bulb type pa mga brothers. Tapos yung headlight niya is a halogen headlamp. Ayan. So masikita nyo naman dito yung lente quality mga brothers. Turn signal lights niya is flexible. Good thing. So hindi basta-basta mababale. And also ito bulb type na rin. Okay. So punta tayo dito sa likod para makita nyo naman yung tail light. So dito ang tail light niya is may original approach din. So madidistinguish mo talaga si NS kumpara dito kay RS. Magkaiba talaga sila. Pero again, sporty rin. And I think this is a LED. Ayan. Tapos yung turn signal lights niya rito is bulb type din na flexible. Ayan. Ang gusto ko rin naman din yung pagkaka-approach dito ng kanyang rear fender, bakal. Yung lagayan ng plaka mo, may sarili na ring ilaw. So much more visible pagdating sa night riding. Sabi ko nga, ito yung fender niya. So, di ba talagang safe na safe ang putik mo pag bumili ka ng Rouser 200. Okay, so pero ito natatanggal ito mga brothers Tulad ngayon summer, pwede mo itong tanggalin. So, mas highlights yung gulong mo and much more nagbibigay sporty looks dito sa NS200. Going na dito sa kanyang speed meter mga brothers, same lang naman din sa kanyang kapatid, yung RS200 no, dito sa NS200. So, same lang sila. So, dito sa gitna, makikita natin yung kanyang RPM meter na analog alongside with the fuel meter na digital. Tas tagos yan Yan, magkarugtong yan. So, nandito yung oras mo, speed meter mo, and also yung iyong odometer. Okay? Pag dito naman sa left side, nandito yung kanyang mga indicators. Ito yung logo ng Bajaj. Ito yung engine temperature, oil check indicators, tapos yung high beam, battery checks, and also yung neutral indicator. Sad thing mga brothers, wala siyang gear indicator na kung saan ka ng cambio. Meron na siyang neutral. Yung left and right mga brothers is pinagsama na rin. Tapos nandito yung adjustment. Ayan, so kung gusto mong silipin yung trip mo, trip 1, trip 2, ayan, tapos balik ulit sa odometer. Tapos ito yung select kung gusto mo sigurong baguhin yung oras, etc. Ito yung susian, ordinary lang naman.
And also naka-set up yung kanyang handlebar. Halos same lang din dun sa kanyang kapatid na RS200. Mataas din. So I think ito parang sports touring din ang position nito pagka chinek natin mamaya. Okay, so may mga switches sa rito ng basic. Ayan, ang kagandahan, may assist lamp pa mga brother. Ito yung left and right. Iba lang yung pindutan niya. Pagdating dito sa turn signalize ha. Yung busina check natin kung okay. Okay, malakas. Isa pa. Malakas talaga. Yung low beam mo, yung high beam, ayan. Tapos yung flasher, okay. You know. And then ito yung clutch lever mo. Hindi ko na ito inalis. Pero I think parehas lang naman sila since parehas lang sila ng makina. Yung handle grips mga brothers, same lang din naman, pang medium na kamay, and also meron siyang N-bar na bakal. Ito yung mga brake lever niya. Coated po yan ng matte finish na black, which is okay lang naman. And then meron siyang 12 liters na tangke. Ayan, parehas lang naman sila ng tangke. And then meron din siya ritong tank guard. Ayan, kung sakaling sumubsob ka sa unahan sa mga sudden brakes, if ever, so hindi ka masyadong masasaktan. So malaking tulong yan. And also hindi magagasgas yung tangke mo rito kung may belt ka, mga susi, mga kung ano-ano nakasabit sa iyong pantalon. Ang gusto ko rin dito yung approach ng Rouser na 3D emblem. Yan, naka-emboss, no? So much more highlights lalo na pagka lumalayo ka sa motor. Pagdating naman dito sa upholstery niya mga brothers, yan, gusto ko may upholstery rito ng ginawa ng Bajaj, makapal and also quality. Kurtin nga natin, ayun, bumabalik lang. Kasi may mga upholstery na manipis, pag kinurot mo, nagmamark na. And also pagdating sa foaming, generous naman siya at makapal. So mamaya natin masasabi yan pag sinakyan natin. I think mas komportable upuan nito kesa dun sa RS200. Maiksi kasing sa RS since sa full fade siya, iba yung itsura ng kanyang upuan. Kumpara dito sa naked nila na version, itong NS, mas mahaba. So pwede kang umusog pa rito konti o kung halimbawa malapad ka, kakasya ka pa rin. Alright mga brothers, i-check natin yung seat height nitong NS200, okay? So sakyan natin. I think mas mababa ng konti na 805mm siya. 810 kasi yung isa eh. No, mababa lang, konting-konti lang naman. So, pero parehas lang din naman na nakataas na yung aking paa. Pero nakalapat naman yung mga daliri. Hindi naman ako tiptoe. Again, for the reference, I'm only 5'4", mga brothers. Yan, siguro kung 5'3", yan, medyo titingkayad na, and also 5'2", yan, tiptoe na talaga. Kung mga 5'4", 5'5" pataas, mas okay. Mamamanage nyo talaga itong motor na ito. Yan. And also, yung check natin yung kanyang suspension dito sa harap. Suwabe naman din yung compression, tsaka yung rebound niya, no? Hindi naman sobrang lambot, hindi naman yung sobrang tigas, no? Which is yung parang tatalbog ka na hindi rin maganda. So, tama lang. And also, yung sinasabi ko nga, yung monoshock niya is a nitrox. So, ang ganda ng laro dito sa likod. Sigurado, ganun din ito katulad ng RS. Pag minaneho mo na sa mga kurbada, sa mga off-road, kakain lang ito ng lubak. Ayan. Okay. Tapos yung turn radius, halos parehas lang din ng isa. Tsaka yung riding position niya mga brothers, parehas lang din naman. Kasi parehas lang naman sila setup ng manibela. No? Para sa akin, okay lang yung ganito. May yuko, tama lang. Hindi talaga yuko. Tignan ko natutulak ko to. Hindi, mabigat. Nagdudulas ako eh. Madulas yung boots ko dito sa tiles nila. And also yung kanyang seat comfort. Ayan, mas gusto ko to kasi mas para sa akin Pero ganun din naman makapit. Pero yun nga, sinasabi ko nga, may space ka pa rito. Katulad ko, payat lang ako. So may space pa ako. Halimbawa, lapad ka, malapad yung build mo, okay. Hanggang mga sasakto ka dito. Kumpara dun sa isa na parang, I think, maiksi lang yung upuan niya. No, parang kinain ng tangke, no? Hindi kagaya dito, no? Mas mahaba. Pero again, nasa inyo pa rin yan kung ano talaga pipiliin nyo sa dalawang ito. Okay mga brothers, going dito sa kanyang harap, ito ay gumagamit pa ng front telescopic fork, okay? And then meron siyang tire size na 100/80 at 17 inches na wheel mags. Ang kagandahan mga brothers, tubeless na ito and branded by MRF India, okay? Okay naman yung compound nito. May pagka-soft naman. So kung hindi ka maselan, pwede mo na itong pudpurin, lalo na kung niloload mo pa lang yung motor. Malaki rin yung kanyang disc rotor katulad din sa kanyang kapatid. And also meron din itong ABS na may caliper brand na Biver. Good thing, dalawa ang kanyang piston pad. So mas maganda, Ma'am Reno. Okay mga brothers, going naman dito sa likod, maganda rin yung kanyang swing arm. Same lang din naman, pero hindi ito aluminum. Sigurado bakal ito. Yung monoshock dito sa likod, isa ito sa highlights ng motor dahil ito ay nagamit ng nitrox. To.
nito. So mas suwabe ang compression at saka yung rebound nito, lalo na nadaan ka sa mga off-road o sa mga luba kumpara sa mga conventional na monoshock. Okay? And then naka-disc brake na rin ito, and also meron din siyang ABS. 130/70 naman ang kanyang tire size dito sa likod na may malapad na mags. Okay? So ilan ba yung spoke niya? 1, 2, 3, 4, 5, and then na-divide sa dalawa. So meron siyang 10 spoke. Okay? And tubeless na rin ito. And also yung mga tapakan dito, ito hindi tinipid ng Bajaj. Ganda, aluminum. Tapos sa bakal na rin, and then itong gusto ko composed ng bakal at saka may konting rubber. So hindi ka basta-basta madudulas dito. Tsaka quality na rin yung mga pedals. Ganda ng pagkakayari mga brothers. Yung chassis niya okay din puti yung kulay. So hindi ko nakita yung chassis ng RS, pero dito sa NS kita mo na. So makisabi ko naman na matibay at makapal. Quality rin naman yung pintura rito na ginawa ng Bajaj. By the way, itong motor na ito is inassemble po ng Kawasaki Philippines, pero galing po sa India by Bajaj Motorcycle. Ayan. Okay mga brothers, dito sa makina meron nga itong features na DTSI. So ano ba ibig sabihin nun? Meron po siyang 3 spark plug na nakakapagbigay ng magandang combustion sa makina, extra power pagdating sa performance, and also fuel economical pagdating sa lamon ng gasolina. So parang mga ESP, SEP o Blue Core ng mga Japanese brands. So meron din pong sariling technology ang Bajaj. At kagandahan mga brothers, liquid cooled na po ito. So kung maglo-long ride kayo, hindi na kayo mag-worry na baka mag-overheat kayo. Fuel injected na rin ito mga brothers, at merong 6-speed na manual transmission sa kanyang cambio. And then single overhead cam naman siya. Okay mga brothers, sa presyo mga brothers, meron nga itong 129,800 pesos pag cash. Ang kagandahan mga brothers, cash or terms, meron siyang less 1.5 dito sa NS and also dun din sa RS. So yun po yung promo ng Motorcycle City. Kung gusto niyo naman ito ng hulugan, magda-down payment lang kayo ng 9,800 pesos at may uuwi niyo na ito. And magma-monthly kayo for 3 years ng 6,902. And also may rebate sila na 200 pesos. So mga brothers, kung gusto niyo po itong makita o ma-avail, bumisita lang po kayo dito sa Motorcycle City, Subic, Zambales branch. And also available po ito sa lahat ng mga Motorcycle City branches nationwide. Okay? So comment na naman mga brothers kung anong masasabi nyo dito sa motor na ito at kung sulit ba siya sa kanyang presyo pagdating sa kanyang features and specification. Siyempre, pag-usapan pa rin natin yan sa comment section. So mga brothers, ako nga po ulit si Art ng Surf Moto. Maraming salamat po sa pagsama sa ating walk around review. At see you soon. Cheers!